Kabanata 1371. Tumanggo si Musa ng may mapait na ngiti. Oo, isa siyang Saint Warrior. Naku, nahirapan talaga akong tanggapin na isa siyang Saint Warrior. Pinagsisihan niya kung bakit siya umakto ng may kumpiyansa noong umalis siya sa sekta dahil ngayon ay wala na siyang paraan para matupad ang pangakong ginawa niya. Bum-ontong hininga si Musa, buti na lang at suot natin ang ating mga maskara at hindi niya masabi na tayo iyon. Sigurado akong dala niya ang furnace. Sinubukan pa niya tayong linlangin noong una. Kung wala siya nito, bakit hindi niya tayo hinayaang tingnan ang kanyang storage ring? Naisip ito ni Stephanie at kumunat ang noo. Pero naghinala siya kung nakita na niya tayo sa auction center dati. Pero, nagtiwala siya sa sinabi natin kalaunan. Sa palagay ko ay hindi naman nasira ang ating mga takip. Tumanggo si Musa, mabuti naman iyon. Kalimutan na lang natin ang pagbawi ng furnace. Malas talaga tayong nakilala siya. Naniniwala akong hindi tayo masisisi ng tatay mo kung sasabihin natin sa kanya ang nangyari. Nagsimulang manghula si Stephanie. Iniisip ko kung taga-ibang sekta siya. Ibig kong sabihin, paano mananatiling nasa mundo ang isang malakas na tao? Siguro alam ng sekta niya na ibinibenta ng auction house ang furnace mula sa kung saan at pinapunte siya rito para sumali sa bidding. Sagot ni Musa. Arg, kalimutan mo na. Nahihiya ako na hindi natin nakuha ang furnace pero hindi natin maaaring hilingin sa mga matatanda na kunin ito. Hindi madaling kalabanin ang isang Saint Warrior. Siguro kailangan nating aminin na napakamalas natin. Dahil hindi sila pinatay ni Severn, alam ni Stephanie na hindi na siya susubok pa. Gayunpaman, talagang nakaramdam siya ng matinding kalungkutan dahil sa pagkatalo. Severin, sigurado ka bang hindi na tayo guguluhin pa ng 2 taong iyon? Pagbalik nila sa villa, medyo nag-aalala pa rin si Felicia. Mapait na ngumiti si Severin. Sa palagay ko ay hindi na. Nakasuot sila ng maskara kaya hindi natin matukoy kung sino sila. Sigurado akong nahihiya sila ngayon. Kaya hindi, sa palagay ko ay wala na silang lakas ng loob na hamunin ako muli. Mabuti naman, napakabuti, natatakot talaga ako na baka hanapin nila tayo ulit. Sabi ni Felicia habang tinatapik ang kanyang dibdib. Haha, huwag kang mag-alala, hindi yan magiging problema, natatawang sabi ni Severin at tiniyak na walang panganib. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa masayang pag-inom. Gabi na nang sa wakas ay handa nang umuwi ang iba. Nang pinalabas na ni Severin ang lahat, pumunta siya sa kanyang kwarto para maligo at pumunta sa kwarto ni Diane. Kakatapos lang din maligo ni Diane at nakahiga na sa kama nang pumasok si Severin sa kwarto. Namula ang mukha niya at mukhang nahihiya. Hindi ka ba gagawa ng anumang gamot na alchemical ngayong gabi? Bakit ka pumunta rito? Ngumiti si Severin. Gabi na rin kaya wala akong planong gawin yon. Babalik tayo bukas at makakagawa pa ako ng iba kapag bumalik na tayo. Isa pa, paano ko mapipigilan ang isang magandang babaeng tulad mo na matulog ng mag-isa? Inikot ni Diane ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw na marumi ang isip mo. Bakit mo pa iniisip yan? Nang mga sandaling iyon, umakyat na si Severin sa kama at niyakap si Diane. Tumawa siya ng malakas. Marumi ba ang isip ko? Anong masama sa pagtulog kasama ang asawa ko? Habang sinasabi niya iyon, hindi na nag-aksaya pa ng oras at idiniin ang labi niya sa labi ni Diane. Kinabukasan, inimpake na ni Severin at ng iba pa ang lahat at umalis papuntang paliparan para sumakay ng kanilang flight pabalik sa Southlink City. Pagdating nila sa paliparan ng Southlink City, naghihintay na roon si Stanley kasama ang mga sasakyang inayos niya para kunin sila. Haha, sa wakas ay dumating na kayo. 2 oras na akong naghihintay dito. Nilapitan niya sila nang sabihin niyang sina Severin at ang iba pa. Ngumiti si Severin. Mr. Popular, alam ko kung gaano kahalaga ang oras mo ngayon. Malaking kawalan ang mayroon ka dahil lang nandito ka at naghihintay sa amin. Ngumiti si Stanley. Isang karangalan para sa akin na sunduin ka ngayon. Bakit naman maging kawalan iyon? Isa pa, wala ako rito ngayon kung wala ka. Tumigil siya at nagpatuloy, isa pa, nandito ako at nagbo-broadcast ng live bago ka dumating. Sinabi ko sa mga tagahanga ko na nandito ako at naghihintay na sunduin ang isang taong napakalakas. Dahil sa live broadcast na iyon,
Kumita ako ng ilang daang libong dolyar. Natigilan si Severin. Ganito kalaki ang kinikita mo sa isang live broadcast lang. Bahala ka sa hapunan mamayang gabi. Ngumiti si Stanley. Sige lang. Nakapag-book na ako ng mesa. Huwag kang mag-alala. Ang hapunang ito ay para salubungin kayong lahat sa bahay. Kung gayon, hindi kami mahihiya na tanggapin ang imbitasyon sa hapunan, napahagikak na sabi ni Sheila. Di nagtagal, sumakay silang lahat sa kotse at bumalik sa county mansion. Pagdating at pagbaba nila sa kotse, nagmadali sina Maurice at Judith na sinalubong sila. Nang makita ni Maurice si Severin, tinanong niya, hindi ba dapat bumalik na kayo 2 o 3 araw na ang nakalipas? Bakit ninyo pinalawig ang pananatili? Paliwanag ni Diane ang nakangiti, dahil kailangan ni Severin na kumuha ng ilang espiritual na halamang gamot para gawing alchemical pills. May isang sentro ng subasta na nagsasagawa ng subasta. Kaya nanatili kami para sumali sa subasta. Mabuti na lang at nanatili kami dahil nakakuha si Severin ng maraming espiritual na halamang gamot mula sa subastang iyon. Nakasimangot si Severin at nagtanong, Kai, bakit po kayo nagtanong? May nangyari ba? Sumagot si Maurice, may isa pang magandang babae na hinanap ka ulit pagkatapos mong umalis. Pero wala ka rito at hindi namin siya kilala. Natatakot din kami na baka hindi siya malugod na tinatanggap. Na naman, sino iyon? Nasaan na siya ngayon? May kakaibang ekspresyon sa mukha si Severin matapos malaman na may isa pang magandang babae na naghahanap sa kanya muli. Ngumiti si Judith. Si Sofia ito. Nag-iinom siya ng tsaa ngayon sa sala. Sa palagay ko ay wala siyang planong umalis agad dahil ilang araw na siyang nananatili rito. Sigurado akong may gusto siya sa iyo. Napahagikak si Stanley matapos marinig iyon, mabuti naman talaga. Napakaganda ng katawan ni Miss Sofia. Napakataas ng kanyang naabot at miyembro siya ng isang sekta. Sa tingin ko, kayong dalawa ay perpektong magkasintahan. Matapos itong marinig, mukhang nagulat at nabigla si Severin. Matagal na niyang pinaghihinalaan na sinadya ni Sofia na bisitahin siya, sa halip na dumaan gaya ng sinabi nito. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan ng sobra at natatakot siyang baka pinupuri niya ang sarili niya. Gayunpaman, mabilis na dumating si Sofia pagkatapos ng huling pagbisita nito. Kung walang seryosong bagay na nagdala sa kanya rito, maaaring kumpirmahin ni Severin na may gusto nga sa kanya si Sofia. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin? Sa tingin ko ay mabait siyang babae at gusto kanya talaga, natatawang sabi ni Sheila habang tinatakpan ang bibig gamit ang kanyang kamay. Nakakatawa lang tingnan ang ekspresyon ni Severin. Sige. Dapat na tayong pumasok ngayon. Matagal ka na niyang hinihintay. Sigurado akong inaabangan ka na niya ulit dito. Natatawang sabi ni Diane. Bilang isang taong may karanasan na, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Sofia. Ang pakiramdam ng pangungulila sa isang tao at ang pagnanais na makilala ang mga mahal sa buhay sa lalong madaling panahon. Noong nakaraan, hindi niya sinundan si Severin noong magkasama sila ni Sheila sa isang paglalakbay. Bagamat abala siya sa pagsasanay, lagi niyang naiisip at namimiss si Severin kapag libre siya. Ahem, itigil mo na yan. Magkaibigan lang kami at wala nang iba. Umubo si Severin para takpan na medyo nahihiya siya bago pumasok. Sinadya ni Megan na sumigaw, iyan ang iniisip mo. Tanggapin mo lang at hindi yun magiging problema. Samantala, nakaupo si Sofia sa sala at umiinom ng tsaa. Pagdating niya rito, sinabi sa kanya ng mga magulang ni Severin na inimbitahan si Severin na dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Prince Philip sa Ulang City. Inalok siya ni Maurice na manatili dahil babalik si Severin sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, hindi bumalik si Severin noong araw na sinabi niya kay Maurice. Kung hindi ginugol ni Sofia ang halos lahat ng oras niya sa pagsasanay, malamang namatay siya dahil sa pagkabagot. Binibining Sofia, ikaw talaga yan. Nang kinukuha niya ang tasa ng tsaa para uminom, narinig niya ang boses ni Severin. Nakakagulat, tumayo siya at tumingin sa likuran niya para makita si Severin na papasok. Bumalik ka na pala. Oh, kumusta ang selebrasyon ng kaarawan ni Prinsipe Philip? Sigurado akong napakasaya nito. Sa sandaling iyon, nablangko ang kanyang isipan at wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Nang wala si Severin, patuloy siyang umaasa na makita siya sa lalong madaling panahon.
Gayunpaman, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas at kinakabahan nang sa wakas ay makita niya ito. Siyempre, napakaraming tao at masarap ang pagkain. Kumuha rin kami ng litrato kasama ang 4 na dakilang Diyos ng digmaan at si Zeke Hubble, ang gobernador ng probinsya ng Skystream Province kagabi. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng pagkakataong iyon, sagot muna ni Felicia bago pa makapagsalita si Severin. Ah, talaga? Naku, naiinggit talaga ako. Kung mas maaga lang sana ako pumunta, baka sumama na ako sa biyahe, sabi ni Sofia na may halong pagkislap ng kanyang mga mata. Samantala, mabilis niyang sinulyapan si Severin at kinagat ang mga labi. Unti-unting namumula rin ang pisngi niya. Nagtataka pa rin si Severin kung bakit pupunta rito ulit si Sofia. Miss Sofia, may maitutulong ba ako sa iyo? Sa sandaling iyon, halos mawalan ng malay at mahiyain si Sofia. Sa lahat ng oras na ito, sinusubukan niyang iwasan ang mga ganitong bagay ngunit hindi siya naintindihan ni Severin na baliw at itinanong sa kanya ang tanong na iyon. Kahit na normal na tanong lang ito, nahirapan si Sofia na sagutin. Sa nakalipas na 2 araw, sinusubukan niyang mag-isip ng iba't ibang dahilan ngunit wala sa mga ito ang tila makatwiran. Tiyak na hindi niya basta-basta masasabi kay Severin na pumunta siya dahil nami-miss niya ito. Hindi ba ako pwedeng pumunta rito nang walang dahilan? Sinasabi mo bang pwede lang akong pumunta rito kapag kailangan ko ng tulong mo? Tanong niya. Matapos mag-isip ng mabuti, hindi na sinagot ni Sofia ang tanong. Napakapaiya talaga ni Severin. Siyempre, pwede. Maaari kang pumunta anumang oras na gusto mo. Habang nakikita ni Sofia sina Diane at Sheila, may pumasok sa isip niya. Sa wakas, nakakuha siya ng dahilan. Sige, titigil na ako sa pagbibiro. Mayroon akong 2 pamamaraan na angkop para kina Diane at Sheila kaya dinala ko ang mga ito. Ngumiti si Sheila, Sofia, napakabait mo. Dahil pareho tayo ng apelyido, ituturing na kitang kapatid ko mula ngayon. Ako rin, tumira ka sa amin. Kapag libre ka, maaari mo kaming bigyan ng ilang payo sa aming pagsasanay. Maaari rin kaming humingi ng payo kapag may hindi kami maintindihan, sabi ni Diane nang may pumasok na magandang ideya sa isip niya. Labis itong ikinatuwa ni Sofia ngunit pagkatapos, sinabi sa kanya ng kanyang asal na hindi ito angkop. Sa tingin ko hindi naman ganoon kaangkop. Anong problema doon? Maliban na lang kung minamaliit mo kami at ayaw mong maging kapatid namin. Nagkunwaring galit na sabi ni Sheila at pinag-cross ang mga braso dahil alam niya kung bakit sinabi iyon ni Sofia. Noon lang tinanggap ni Sofia ang mabait na kilos. Sige, masaya akong maging kapatid kayo ni Diane. Magkaibigan tayo magpakailanman. Nawalan ng masabi si Severin. Batay dito, tila plano ni Sofia na manatili rito ng pangmatagalan. Miss Sofia, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Pero nag-aalala ako na nasanay ka nang tumira sa sekta at ang buhay sa lungsod ay hindi para sa iyo, sabi ni Severin pagkatapos mag-isip ng mabuti. Agad na sumagot si Sofia, huwag kang mag-alala. Gusto ko rito. Matagal na rin akong nanatili sa sekta at medyo nababagot na ako rito. Napakaraming pwedeng gawin dito, tulad ng pamimili o pagtambay kina Diane at Sheila. Magagamit ko rin ang oras na ito para mag-relax. Maganda naman talaga. Sinamantala ni Megan ang pagkakataong sumingit at sinabing, magugustuhan mo ito. Basta't mananatili ka sa amin, hindi ito magiging problema. Master, nandito na po ako. Maya-maya lang, pumasok si Benjamin na maganda ang mood. Nakita siya ni Severin at ngumiti. Benjamin, kumusta ang alchemy mo? May ginawa ka bang mga pagpapabuti? Siguro si Megan ang nagsabi sa iyo na babalik kami ngayon. Sumagot si Benjamin, sinabi lang niya sa akin noong sumakay na kayo sa eroplano. Medyo bumuti naman ako noong wala ka. Sa tulong mo, nalampasan ko ang aking pag-aalangan. Isa na akong alchemist na nasa mababang antas ng 2 baitang ngayon. Ano, seryoso ka ba? Hahaha, ang galing nito. Hindi ako nagkakamali sa sinabi kong isa kang natural-born na alchemist. Nakangiti ng kasiya siya si Severin. Mabilis na tumakbo si Megan at niyakap si Benjamin. Wow! Hindi nakakapagtaka na gusto kita. Benjamin, ang galing mo. Mahal na mahal kita.
Natakot si Benjamin at namula ang kanyang mukha dahil nahihiya siya sa pagmamahal ni Megan sa kanya. Lahat ay nanunood. Kabanata 1375. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Megan na hindi angkop ang ginawa niya at mabilis na pinakawalan si Benjamin. Namula ang kanyang mukha dahil nahihiya siya. Sobrang saya niya kasi hindi niya inasahan na mabilis na lalago ang kakayahan ni Benjamin. Alam mo ba na ang second grade low rank na alchemist ay mas malakas kaysa first grade high rank na alchemist? Tumango si Severin. Tama iyan. Iba ka na ngayon bilang second grade low rank na alchemist kasi kakaunti lang ang second grade low rank na alchemist samantalang marami ang first grade high rank na alchemist sa mundong ito. Para sa ilang alchemists, pangarap nila na maging second grade na alchemist. Narinig mo ba iyon? Hindi lang ako ang nag-iisip ng ganoon. Pati si Severin ay ganoon din ang iniisip, tawa ni Megan. Ngumiti ng may kabab ang loob si Benjamin. Malayo pa ako sa iyo. Pero kontento na ako sa kinalalagyan ko ngayon. Sagot ni Megan, syempre. Parang Diyos si Severin. Mahirap maging katulad niya pero sa tingin ko napakagaling mo, hehe. Biglang binaligtad ni Benjamin ang kanyang kamay at kumuha ng porselana na bote para ibigay kay Severin. Master, ito ang mga alchemical pills na ginawa ko. Higit 30 first grade high rank na alchemical pills at humigit kumulang 20 second grade low rank na alchemical pills. Ito lang ang naiisip kong paraan para ipakita ang aking pasasalamat sa iyo. Masayang tinanggap ni Severin ang porselana na bote. Binuksan niya ito at tiningnan ang mga alchemical pills. Pagkatapos, tumango siya ng kontento. Ang mahalaga ay ang intensyon. Mag-train ng mabuti. Naniniwala akong maabot mo pa ang mas mataas na resulta. Biglang naisip niya ang isang bagay at nagtanong. Oh, may second grade medium o high rank alchemical recipes ka ba? Kumangot sa ulo si Benjamin na nahihiya. Wala ako. Ngumiti ng may kaunting pait si Severin. Kopyahin ko ang ilang recipes para sa iyo mamaya. Dapat bigyan din kita ng ilang third grade at fourth grade na alchemical recipes. Salamat. Parang maiiyak si Benjamin. Sa mundong ito, napakahalaga ng alchemical recipes, lalo na ang second grade medium at high rank. Ang third grade at fourth grade na alchemical recipes ay napakahirap matagpuan. Dahil dito, sobrang natuwa si Benjamin nang marinig niyang ibibigay sa kanya ni Severin ang maraming alchemical recipes. Bukod pa rito, wala siyang ideya na mayroon pala si Severin ng 4th grade na alchemical recipes. Parang panaginip sa kanya. Talaga bang may 4th grade na alchemical recipes ka? Tanong ni Sofia na gulat na gulat. Pagkatapos ng lahat, nakakagulat para kay Sofia na malaman na may 3rd grade low rank na alchemical recipe si Severin at naging 3rd grade low rank na alchemist. Napakahirap talagang makahanap ng 4th grade na alchemical recipes at hindi niya inasahan na mayroon nito si Severin. Ngumiti ng bahagya si Severin at nagtanong, "Anong problema? Iniisip mo ba na nagsisinungaling ako? O iniisip mo ba na hindi ako mukhang tao na pwedeng magkaroon ng 4th grade na alchemical recipe? Mas mabuti pang itago mo ito sa sarili mo. Siguradong ayaw mong puntahan ka ng mga alchemists mula sa malalaking sekta para kunin ang mga alchemical recipes na iyon, di ba?" Paalala ni Sofia. Tumango si Severin. "Huwag kang mag-alala. Pamilya lang tayo rito at hindi nila sasabihin sa iba." Pagkatapos, pinaalalahanan din ni Severin si Benjamin. "Narinig mo iyon. Napakahalaga ng mga alchemical recipes na ito. Kapag hindi ka pa malakas para protektahan ang sarili mo, huwag ipaalam sa iba na mayroon kang 3rd grade o 4th grade na alchemical recipes." Tumango si Benjamin. "Huwag kang mag-alala, Master. Nangangako ako na hindi ko ito ipagyayabang sa iba. Alam ko na ang kabab ang loob ay isang birtod. Kadalasan, nag-aalchemy lang ako mag-isa sa kwarto ko at hindi ko ipinapakita sa iba." Hindi nagtagal, dumating sina Catherine at ang iba pa para bumisita nang malaman nilang nakabalik na si Severin at ang iba. Hindi na kailangan pang sabihin, sabik si Felicia na ikwento sa lahat ang kanyang karanasan sa Ulang City. Nung tanghali, nag-shopping sina Diane at Sofia. Samantala, hiningi ni Severin na makita sina Maddie at Eustace.
Ibinigay niya sa kanila ang mga pills na inihanda ni Benjamin para sa kanyang sarili at sa kanyang mga bodyguards. Ang maabot ang level 6 Warrior King ay isang karangalan, lalo na't ikaw ang leader ng mga bodyguards ng Shanahans. Tingnan mo ang mga pills na ito at ipamahagi sa iba. Maganda na lahat ay mapabuti ang kanilang kakayahan. Lubos na nagpasalamat si Eustace kay Severin. Salamat, sir. Ang buhay ko at ng aking kapatid ay inilalaan namin sa iyo. Handa kaming ipagsapalaran ang aming buhay para sa iyo. Ikaw ay isa na sa amin, kaya hindi mo kailangang maging mahigpit sa akin. Siguraduhin mo lang na mag-train ng mabuti. Ang iyong grupo at grupo ni Lily ang magbabantay sa mansyon habang wala ako. Tumango ang magkapatid bago umalis. Supreme Leader, nakabalik ka na. Pagkalabas ng magkapatid, dumating sina Larry, Nick, Rachel, at ang iba. Ngumiti si Severin at nagtanong, paano ninyo nalaman na nakabalik na ako kahit hindi ko pa ipinaalam sa inyo? Ngumiti si Mick at sumagot, lagi naming sinusubaybayan ang mga post ni Stanley. Nag-upload lang siya ng video ngayon na nagsasabing may kukunin siyang tao sa airport. Akala namin ikaw yun siguro. Mukhang mabilis ang balita, wala kayong pinalalampas. Nagliwanag ang mga mata ni Severin nang mabilis niyang suriin ang kanilang kakayahan. Haha, hindi masama. Ilan sa inyo ay nakagawa na ng breakthrough sa level 9 Warrior King. Ang iba ay nasa tamang level, kaya naniniwala akong sandali na lang bago maabot ng lahat ang level 9 Warrior King. Salamat sa mga pills na ibinigay mo. Hindi namin magagawa ang breakthrough kung wala ang mga ito. Tumango si Severin. May natitira pa tayong kalahating taon bago ang deadline. May balita na ba kayo mula sa iba pang halls? Nagpalitan ng ngiti sina Gracie at Rachel. Lumapit si Rachel at nagsabi, may magandang balita kami. May balita kami tungkol sa Capra Hall. Natuwa si Severin nang marinig yun. Talaga, aba, magandang balita iyan. Matagal man, ngunit at least mayroon na tayong isa pang hall. Ngumiti si Rachel, nung isang araw lang kaming nakakuha ng impormasyon. Alam naming babalik ka mula Ulang City, kaya plano naming sabihin ito pagkatapos mong makabalik. Wala namang masyadong balita tungkol sa kanila, dagdag ni Gracie. Ang Capra Hall ay nagtatago ngayon sa isang mapanganib na lugar dahil tila nakasagasa sila sa isang sikretong pamilya noon. Iyon lang ang aming nalaman tungkol sa kanila. Magiging napakaabala nito. Ayos lang ba ang hallmaster nila? Nagkunot-noo si Severin. Bagamat ang isang sikretong pamilya ay maaaring hindi kasing lakas ng ibang sect, ang kanilang kakayahan ay hindi rin mababa. Maaaring hindi alam ni Severin ang eksaktong sitwasyon ng Capra Hall, ngunit tiyak na natalo sila ng sikretong pamilya kaya napilitan silang magtago. Nagpatuloy si Gracie, matapos magtanong-tanong, nalaman namin na ang pamilyang ito ay kilala bilang Georgians. Batay sa aming pagkakaintindi, patuloy silang nagpapadala ng tao para hanapin at hulihin ang Capra Hall. Ipinapahiwatig nito na marami pang natitirang miyembro ang hall. Nakaligtas ang hallmaster, ngunit nasugatan siya noon. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Matapos mag-isip, nagmungkahi si Rachel kay Severin, dapat ba tayong magpadala ng tao sa kinaroroonan nila? Umiling si Severin, napakaraming mapanganib na lugar sa Dracodam, at marami ring nakatagong panganib. Sigurado ako na hindi pipili ang Capra Hall ng ganitong lugar kung hindi sila nasa matinding sitwasyon. Mas mabuti siguro kung ako na ang hahanap sa kanila. Mas malakas ang aking mental power kaya mas mabilis ko silang matutunton kaysa sa inyo. Binalaan din niya sila, pagsikapan ninyo na hanapin ang natitirang halls. Ang Capra Hall ay ako na ang bahala. Tumango si Gracie. Nasa Foggy Forest sila. Kilala ang lugar na mapanganib dahil maraming halimaw at tinatakpan ang paningin ng fog. Marahil kaya hindi nakapasok ang sikretong pamilya para hulihin sila. Foggy Forest. Kilala ko iyong lugar. Tumango si Severin. Tumingin siya sa mga hallmasters na hindi pa naka-breakthrough sa level 9 Warrior King at sinabi, mag-train kayo ng mas mabuti. Maabot ninyo ang level 9 Warrior King at tiyakin na matatag ang pundasyon ninyo. Kapag nagawa ninyo yun, bibigyan ko kayo ng pills para sabay-sabay kayong maka-breakthrough sa Warrior Emperor. Nagningning ang mga mata ng lahat sa tuwa. Ang maabot ang antas ng Warrior Emperor ay dati ay imposibleng pangarap,
ngunit ngayon ay may bagong pag-asa na. Huwag kayong masyadong mag-alala sa amin. Gagawin namin ang aming makakaya para tulungan kayong mahanap ang iba pang halls, ngiti ni Larry. Nakipag-usap si Severin sa kanila sandali hanggang sa dumating sina Diane at ang iba pa. Nang makita ni Sofia ang lahat ng tao, hindi niya napigilan ang ngumiti at sabihin, hindi ko inakala na magiging ganito kasigla dito. Medyo nagtataka sina Larry at ang iba kung sino si Sofia. Maganda siya, at mukhang malapit siya kay Diane at Sheila. Ang naunang iniisip nila, isa ba siya sa babae ng Supreme Leader natin? Napangiti si Severin at ipinakilala siya sa kanila, sa pamamagitan, ipakikilala ko sa inyo ang dalagang ito. Siya si Sofia, kaibigan ni Sheila, Diane, at ako. Makikita ninyo siya ng madalas, at tutulong din siya sa akin at sa iba sa training. Napangisi si Sofia, pakiramdam niya sobra ang paliwanag niya. Si Sofia ay miyembro ng isang sect. Mataas ang kanyang attainment, dagdag ni Sheila habang ngumiti. Napatingin si Sofia kay Sheila ng medyo awkward. Sobra naman, Sheila, hindi ganoon kataas ang attainment ko. Halos hindi ako maihahambing kay Severin. Mas mataas ang attainment niya kaysa sa akin. Nagpalitan ng tingin sina Larry at Mick at ngumiti. Batay sa sitwasyon, malamang plano ni Sofia na manatili doon ng permanente. Bukod pa rito, tinawag niya si Severin na simpleng Severin, na tila nagpapakita ng kaunting pagmamahal at pagiging malapit. Kahit hindi siya asawa ni Severin, baka plano niyang maging isa sa mga asawa niya. Bakit kayo nandito lahat? Tanong ni Diane nang may kuryosidad. May problema ba? Ipinaliwanag ni Larry ang kanilang naunang pag-uusap kay Diane. Ang galing naman ng balita. Ngayon na nahanap na ninyo ang isa pang hall, mas lalaki ang grupo ninyo. Tuwang-tuwa si Megan. Pagkatapos, sinabi ni Rachel, sa teknikal, hindi pa natin talaga sila natatagpuan. Mayroon lang kaming impormasyon tungkol sa kanila, at hindi namin alam kung ano ang kalagayan nila ngayon. Narinig ko na patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga tao ng Georgians para hanapin sila. Anong klaseng tao ang mga Georgians? Sila ba ay ganoon kalakas? Paano nila nagawa na hanapin ang mga tao ng Copper Hall? Para bang hinihingi nilang patayin? Nagkibit balikat at nagngisi si Sheila habang nakakuyom ang kamao. Ipinaliwanag ni Gracie ng seryoso, batay sa aming narinig, may level 1 Warrior Emperor at level 2 Warrior Emperor ang Georgians. Ipinapakita nito na sila ay isang napakalakas na puwersa. Maaaring hindi sila kasing lakas ng isang sect, ngunit kabilang sila sa pinakamataas na antas ng mga sikretong pamilya. Level 2 Warrior Emperor, hindi ba ibig sabihin mas malakas sila kaysa isang War God at Commander? Medyo nagulat si Sheila, hindi ko naaalala na narinig ko ang tungkol sa mga Georgians dati. Hindi napigilan ni Severin ang pagtawa at sinabi, kaya sila tinatawag na sikretong pamilya. Marami sa kanila, may daan-daang o kahit libu-libong tao sa isang pamilya. May malakas silang background. Dahil dito, mas malakas sila kaysa sa karamihan. Kadalasan, nakatuon lang sila sa pagpapataas ng kanilang attainment. Hindi sila nakikialam sa mga worldly matters. Pagkatapos ng paliwanag, huminto si Severin at nagkunot ng noo. Nagtataka lang ako kung bakit pinukaw sila ng mga tao mula sa Copper Hall. Nalaman mo ba ang dahilan, Gracie? Ngumiti si Gracie ng mapait. Hindi ko alam. Nagtago sa Foggy Forest ang Copper Hall ilang taon na ang nakalipas. Ang insidente ay nangyari matagal na, kaya hindi namin matukoy ang eksaktong dahilan. Siguro malalaman natin kapag nahanap na natin sila, tumanggo si Severin. Mapanganib ang Foggy Forest, ngunit maraming natural resources para sa training at attainment. Kung makakaligtas sila sa forest, maaaring magamit nila ang mga resources at tumaas ang attainment nila. Maaaring maging maganda ito. Sa tamang panahon, maaaring makapaghiganti ang Copper Hall. Pero maaari mo namang habulin sila at makapaghiganti, di ba? Tanong ni Mick na nakangiti. Medyo nagulat si Sofia at agad na tinanong si Severin, pupunta ka ba mag-isa para hanapin sila? Tumanggo si Severin. Mapanganib ang Foggy Forest dahil maraming malalakas na spirit beasts. Napakapanganib na ipadala ang mga tao ng Draco Deus Temple doon. Mas mabuti silang tumulong sa paghahanap ng natitirang halls.
Mas mabuti siguro kung ako na lang ang hahanap sa Capra Hall. Mas malakas ang mental power ko. Malaking tulong iyon sa ganoong klaseng lugar. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mapanganib ba talaga iyon? Nagkunot ng noo si Sheila nang marinig iyon. Ibig bang sabihin, hindi ako makakasama sa iyo? Ngumiti ng mapait si Dayan at sinabi, mukhang napaka-interesante ng lugar na iyon, at gusto ko sanang makita. Pero sa palagay ko, wala kaming magagawa kung sasama kami. Baka lalo pa kaming makasagabal sa iyo. Pagkatapos, sinabi ni Rachel, napakapanganib nga ng lugar na iyon. Wala kang dapat ikabahala dahil sapat ang lakas ng ating Supreme Leader para protektahan ka, pero hindi naman siya pupunta doon para mag-enjoy. Hindi rin ideal na sumama kayo. Tumango si Severin bilang pagsang-ayon, oo. Mag-iisa akong pupunta. Nagkunot ng noo si Sofia matapos marinig iyon. Malakas ang kanyang attainment at gusto niyang sumama kay Severin. Ngunit sobrang nahihiya siya para magsalita. Tila hindi angkop na gawin iyon lalo na't hindi naman sumama ang kanyang dalawang asawa na sina Dayan at Sheila. Napatingin si Sheila kay Sofia at may naisip. Kumislap ang kanyang mga mata at sinabi, kung hindi kami makakasama, bakit hindi mo hayaan si Sofia na sumama sa iyo? Perpekto iyon. Alam ni Dayan na interesado si Sofia kay Severin, kaya pumayag din siya, oo. Mataas ang attainment ni Sofia at makakatulong siya sa iyo. Hindi ba nakakaboring kung pupunta ka roon mag-isa? Nang inig si Severin na walang masabi. Ano ba ang iniisip ng dalawa? Hindi ba nila alam kung gaano ito magiging hindi komportable para sa lalaki at babae na magkasama sa ganoong liblib na lugar? Bago makapagsalita si Severin, nagsalita si Megan at sinabi ang kanyang opinyon, oo. Matagal nang naghihintay si Miss Sofia sa iyo dito, at makakasama mo lang siya ng ilang oras pagkatapos mong bumalik. Iiwan mo ba siya muli at iiwan siyang mag-isa? Hindi ka pa man lang nakasama sa kanya. Halos mawala ng malay si Severin. Tumitig siya kay Megan at sinabi, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Bakit mo ginagamit ang salitang iiwan? Para bang ginagawang walang puso at walang awa ako? Naintindihan ni Megan na medyo na-exaggerate siya, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig at ngumiti. Hehe, halos ganoon nga ang ibig kong sabihin. Ang punto, dapat mo dalhin si Miss Sofia. Huwag hayaang masayang ang damdamin niya para sa iyo. Mabilis na tumibok ang puso ni Sofia matapos marinig yun at lalo pang namula ang kanyang mukha. Nang makita ni na Gracie at Rachel iyon, nagtinginan sila at nakaramdam ng selos. Hindi na alam ni Severin ang sasabihin. Medyo naramdaman niya ang sama ng loob sa pag-alis ng ganoon kabilis. Matagal na siyang naghihintay sa kanya, para lang siya umalis agad pagbalik. Pagkatapos mag-isip, tinanong niya si Sofia, handa ka bang sumama sa akin? Maaari tayong magsama kung may oras ka. At least, may kasama ako. Tumango ng mahiyain si Sofia at sinabi, sige. Matagal ko na rin gustong makita ang Forest of Fog. Hindi pa ako nakapunta doon. Sige then, sabi ni Severin, maaari ka nang magsimulang maghanda. Magpapahinga tayo ngayon at bukas at aalis tayo sa umaga ng makalawa. Oo, susunod ako sa plano mo, sabi ni Sofia. Nagpalitan ng ngiti sina Sheila at Dayan. Nakakatawa makita ang isang elite disciple ng high-rankang secluded sect na kumikilos na parang tupa sa harap ni Severin. Kabanata 1400. Naniniwala sina Sheila at Dayan na uusbong lamang ang sparks ng pagmamahalan kung mag-iisa si Severin kasama si Sofia. Mag-dinner tayo lahat mamaya, nandito na rin kayo, at dapat nating ipagdiwang ang magandang balita na matagumpay ninyong natagpuan ng Capra Hall, sabi ni Severin kay Larry at sa iba pang hall masters. Sige, salamat, sabi ni Larry na may ngiti. Nag-alok si Megan, paano kung sa restaurant ko na lang tayo? Nahadlangan tayo ni Franco noong huli kong dinala kayo doon, kaya sa tingin ko, panahon na para bumawi ako. Ngumiti si Severin at sinabi, sige, ikaw na ang mag-treat sa amin. Nagkibit-balikat si Megan na parang wala lang at sinabi, oo naman. Walang problema, isang karangalan na gusto ninyong kumain sa restaurant ko. Pagkatapos ng lahat, malalaking tao kayo dito sa South Link City.
Ngumiti na lang sina Larry, Nick, at ang iba pang Hall Masters. Mataas ang kanilang attainment at marami pang malalakas na individual sa kanilang mga halls. Sa simula, hindi alam ng ilang puwersa sa Southlink City kung sino sila at sinubukang guluhin sila, pero wala nang sino man ang naglakas loob matapos makita kung gaano sila kalakas. Nagkaroon ng masayang dinner ang lahat sa gabing iyon. Masaya rin si Sofia dahil aalis na sila ni Severin nang magkasama kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, bumangon si Celine at agad na lumapit kay Severin. Tay, sinabi ni nanay na pupunta ka sa isang sobrang delikadong lugar. Totoo ba iyon? Mapanganib nga yun para sa mga taong mababa ang attainment, paliwanag ni Severin, pero hindi naman ito ganoon kadelikado para sa akin. Ngumiti si Celine at sinabi, oo. Pinakamalakas ka, at wala kang dapat ikatakot. Binuhat ni Severin si Celine, siguraduhin makinig sa ina mo at sa mga lolo at lola habang wala ako. Naghanda ako ng ilang pills para sa iyo at iiwan ko ito kay nanay. Ibibigay niya sa iyo kapag kaya mo na itong gamitin. Hinalikan ni Celine si Severin sa pisngi, salamat, tay. Magti-training ako ng mabuti at magiging kasing lakas mo. Sigurado ako, sobrang talino mo. Pagmamasid ni Severin sa kanya. Dahil wala nang ibang gagawin, dinala niya si Diane sa mall at nag-spend ng oras sa lugar kasama ang kanyang mga magulang. Nang kinabukasan ng umaga siya nagsimula ng biyahe kasama si Sofia. Huwag kayong mag-alala tungkol sa amin dito. Mag-e-ensayo kami ng mabuti at patuloy na i-improve ang aming sarili. Malamang tataas na ang aming attainment level pagbalik mo, sabi ni Diane. Tumango si Severin, sige pangako, babalik ako agad.